si ex-human rights Harry Roque na meron ding bolang kristal dito sa Politécnico. Parang missing in action. Diba? Sige, segue na tayo dyan. Inisyuhan ng warrant dahil ayaw mag-submit ng mga papeles na hinihingi ng Quad. At ngayon ay missing in action, no? Saan kaya nagtatago yun, no? Saan kaya nagtatago? Sino kaya ang kasama? Galit na galit dahil sabi niya pinapahamak yung kanyang pamilya, no? Sinisira yung kanyang relasyon sa kanyang asawa, no? Wawa naman. Ikaw talaga, Sek. Anong say mo doon? Sabi niya, sabi yata niya, ano daw ang kinalaman ng kanyang personal na buhay dyan sa iniimbestigahan sa Quadcom. Anong say mo? Ay, walang kinalaman yung kanyang personal na buhay, no? Walang kinalaman yung kanyang joint account kay Mr. Supranational na mahigit 3 milyon at walang contribution si Mr. Supranational. No? Pero pwede niyang i-withdraw, pwedeng gastusin. No? At lagi na-replenish yung bank account na yon. Parang hindi kasama sa kanyang salin Pero walang kinalaman yon sa kanyang relasyon. Walang kinalaman yon. Kahit ito si Congressman Acop talaga, no? Sabi niya, ang alam niyang ganyang may joint bank account, mag-asawa lamang At saka mag-ama, no? Kaya baka ang trato ni ex-human rights lawyer kay Mr. Mr. Supranational ay anak. Kaya binigyan niya ng mahigit 3 milyon na bank account, no? No? Sana naman ako, yung tatay ko, hindi ako binigyan ng ganyan 3 milyon na bank account no? No? Kaya yun yung kwan dyan. Pero yung warrant, Sek, yung warrant ay dahil sa ayaw niya ibigay yung mga records na pumayag naman siya nung kumarap sa Kongreso tungkol doon sa kanyang negosyo. Diba? Para malaman mahirap kasi, Michael, ipaliwanag yung iyong 125,000 na salin bago ikaw ay naging cabinet secretary na lumobo sa 67 million minimum. Hindi pa dyan kasama yung 3 million ni Mr. Supranational. Tapos hindi pa dyan kasama yung 37 million na kinontribute niya sa kampanya ni Vice President Sara Duterte. Diba? Para siyang Taipan Nag-contribute ng 37 million sa kampanya. Negosyante nga rin daw siya. Diba? So may hirapan siyang ipaliwanag lahat yan. Diba? Yan yung pinaghahandaan ng PAOK. Yan yung pinaghahandaan ng NBI. Yan ang pinaghahandaan ng Kongreso. No? Magugulpi siya dyan Pag isasampal siya. Teka, ang tapang-tapang ni Spokes Roque, di ba? Isa siyang dekambanilyang abogado. Kaya niya ipagtanggol ang sarili niya. So, hindi naman siguro siya magtatago. Sek, sa tingin mo ba magtatago ba yan? Mahirap kasi magtago yung ganong kagwapo, ganong yung ganong itsura. Kilala siya na lahat kilala siya na lahat, di ba? Mahirap siya magtago unless meron din siyang tunnel. Unless meron din siyang bunker katulad ni Kibuloy, no? Baka may yate din. Or meron siyang kuweba o yate katulad ni Alice Goo, no? So medyo hindi ganun kadali No? Hindi ganun kadali. Basahin lang natin yung statement niya na huli kasi I've been checking his Facebook page. Baka naman meron siya. May manhunt. Sabi ko, hindi kaya nag-upload to dahil regularly talaga siya nag-upload. Oo, correct. Facebook page. Ang he's outspoken. Is September 13. At before that, meron din siyang statement, para lang meron siyang side dito. Sabi niya, I have decided not to appear before the Quadcom until issues that I have ventilated have been brought to the highest court for judicial determination. Ayan. I sincerely hope that the High Court will give me and my family the justice that is being denied me by Congress. Yan. Simple lang naman Ayaw lang niya talaga magpaliwanag. Simple lang naman Nasa niya yung salin. Paano pwede kang kasuhan kasi ng graft kahit ikaw ay hindi na cabinet secretary, kahit ikaw ay wala na sa gobyerno, no? May president na diyan Yung paglaki ng iyong kayamanan during your stint as cabinet secretary at patuloy na paglaki
kahit ikaw ay hindi na cabinet secretary, yan ay pwede kang kasuhan ng graft.